guys, welcome back to our channel. Nandito naman tayo sa another exciting na i-feature natin na condo unit dito sa S Residences. So, ito, na-feature ko na to before. Actually, pinapakita ko na to sa IG. So, ito na yung finished product natin. Finally, mapapakita na natin, no? So, come on in. So, there. Kwento ko sa inyo yung mga story, kung ano yung nangyari dito, kung paano natin nagawa, no? So, let's start with dito sa kitchen cabinet. Actually, may story kami sa kitchen cabinet no, para rin alam ng mga viewers natin na yung mga possibility na pwedeng mangyari. So, supposedly, magre-relaminate lang kami ng overhead cabinet para maging whiter lang siya, no? Pero, yun nga, ang nangyari dito is, nagpakabit si owner ng, filter. So, hindi namin alam na tumutulo na pala sa ilalim. So, papakita ko sa inyo yung picture ko ano nangyari. No? So, bumabad yung tubig and nag-sip in dun sa lahat sa ilalim. So, technically, nasira yung kitchen cabinet. So, this one, na supposedly hindi namin papalitan, we had this, alteration na kailangan namin siyang palitan because there's no other way na para i-repair yung ilalim nito dahil talagang namaga. So, ito, makikita niyo yung video. May picture ako. Picture. So, yun. So, ang kagandahan naman doon, dahil napalitan natin ng kitchen, nag-decide na rin si owner na palitan na rin yung countertop. So, naglagay na ng quartz countertop. So, mas maganda siya kumpara doon sa, syempre, okay naman yung dati. Pero, yun, pag terno-terno talaga, at saka pag maputi yung kitchen, parang ang linis-linis tignan. So, yan yung nangyari. Pero ito, yun, nagdagdag din tayo ng backsplash. Tapos, naglagay tayo ng mga ilaw dito. Yun, kung makikita nyo, ito kasi, yan, naglagay tayo dito ng board dahil nga, itong binigay ni SMDC dito sa S Residences, walang space para maglagay anong pangalan nito? Ng ilaw dito. So, gumawa pa tayo ng board dito para hindi nasisilaw yung nakatayo. So, yan yung dinagdag natin dito. Then, at the same time, nagpalit din tayo ng entrance light. Yan. Para hindi tayo madilim tignan dahil usually, yung bukelya yung ginagamit, diba? So, para iba rin yung itsura ng unit. So, yun. And then, meron lang tayo dito yung cover, yung breaker cover natin. So, simple lang naman yung breaker cover, pero, yun, nakakadagdag pa din siya sa look, no? Instead, yung breaker lang. So, yan yung nagawa natin. And then, ito yung naging design natin dito sa kitchen. Kasi kung makita nyo yung layout nito, yun nga, siya makitid, na pahaba. So, discuss ko rin sa kitchen. Ito, ang naging design idea ko dito is, yun nga, dahil mahaba naman siya, maraming space, so I need to fill in yung mga gaps na ma-maximize ko yung space, no? So, on this side, on this part, ang gusto ko dito is yung microwave niya, and then kung may oven toaster siya or air fryer dyan, and then yung coffee area niya, dyan natin ilalagay. At the same time, yan nga, dito yung mga drawer, yan, yung storages pa rin for the kitchen or who knows kung anong gusto ilagay ni owner. Pero ideally, dyan mo ilalagay yung mga pang-prepare mo dito sa coffee area mo. Kung coffee maker talaga yung ilalagay, no? So, yun. And then, ito yung ating pantry cabinet na meron din tayong pantry utility. So, gonna be up to the owner kung anong gusto niyang ilagay dito. Pero yan yung idea niya, no? And then next, kung makita nyo itong walkway, yan. Doon sa mga familiar dito sa S Residences, no, medyo weird yung mga, parang, hindi naman weird, pero basta meron siyang poste dito na alanganin, tapos nakalubog. Anyway, so kung makikita ko yung picture send ko, ipapost ko din dito, no? But the idea here, if you can see, it's like a flat wall. I mean, decorative na wall siya, no? So, ito, ang dinesign natin dito, para hindi siya magmukhang, kasi yung buong area natin covered na ng design, no? So, etong part na to is, nagawa ako ng parang fake wall dito. Para, itong katabi niya, hindi halata na cabinet siya. Obviously, cabinet siya dahil may handle. But the thing is, ayoko siyang magmukha na
dahil makitid na nga siya, di ba? Gusto ko somehow maging seamless siya na pag naglalakad ka, yung iba hindi mapapansin na cabinet siya. So, yun yung idea nito. Tsaka yun nga, kung makikita nyo, yan yung, ayan o, parang meron siyang semento. Kasi makikita mo dyan, kung hindi ko ito nilagyan, mararamdaman or malalaman nung dumadana, ay semento column yung nandito. Kaya yun, kaya naging design natin, designer pa rin siya, pero yun, may cabinet pa din, no? I mean, cabinet siya, na hindi siya nakakasikip, nakakalula, ganyan. So, yun. And then, meron akong ginawa dito. So, other than dito sa shelvings, na storage, is very malaki kung makikita nyo. Meron akong nilagay na hidden shoe rack. So, yan. Dito naman yung shoe rack natin. So, meron na naman tayong mga bagong design and style na ma-inspire kayo or maybe, who knows, paggawa nyo rin sa amin. So, yan, marami tayong pwedeng gawin dito. So yun guys, dito naman tayo sa living area, no? Dining, living area. Actually, kung makikita mo yung, or doon sa mga nakakaalam sa S Residences, iba ang layout. Supposedly, hindi nandito ang dining. Pero dahil nag-design tayo, tsaka nagawa tayo ng mga custom-made, napag-casha natin yung dining, no? So, discuss ko lang, yun, dito natin pinili ilagay yung dining area niya. Para kasi mas malapit siya sa kitchen area. So, yan, ang design natin is, yung naglagay tayo ng board design. Imagine niyo, no, if you're eating here, akala mo nasa restaurant yung inuupuan mo, no? So, very classy and elegant lang yung itsura, no? And yun, itong countertop, itong tabletop natin, actually, this is custom made. So, yan, naka-quartz countertop din to, no? So, very matibay. So, doon sa mga gusto in the future, pwede din tayo gumawa ng custom-made na countertop. Ay, na table, dining table. Kasi nga gusto ko ma-achieve yung curve nito. Parang ganyan. So, gusto ko curvy. Eh, wala akong mahanap. So, ginawa ko na lang siya. And kung makita niyo yung spacing ng dining, no, hindi lang naayos. Medyo mabigat kasi ito. Anyway, yung spacing nito, imagine niyo na lang, guys. Yan. Dito yung pwesto niya, kung urong mo, maluwag pa din siya, no? So, parang fitted talaga itong spacing na to para sa dining na hindi ka masisikipat. So, in separation to the entertainment area. So, yun. Kumbaga, calculated siya as para hindi sumikip yung dining natin. Yan. And then, naglagay tayo ng cove light. Siyempre, hindi mawawala yung mga light accent natin. Yan, may cove light tayo sa taas na hanggang doon sa entertainment. Tapos, nag-add din tayo ng mga pin light, ganyan, para supporting light siya doon sa dining. So, actually, yung dining, ano to, di ba? Tricolor yan. So, saan ba? Ayan. So, naku, baka mag-iba yung color sa video. Anyway, so yeah, and very elegant lang tignan, no? Kala mo nasa, restaurant or hotel, no? Na hindi mo mapapansin na ang sikip. Kasi pag ang ganda-ganda ng lugar, hindi mo na maiisip na maliit yung space mo, no? So, yun. It would be better yun pag na-decor na. Kasi this unit, hindi siya pinadecor sa akin kasi nagde-decor din yung may-ari nito. Kaya siya na bahala dun. So, imagine this. Yung finish pa lang natin is designer look na. What more kung may decor na to, mas maganda pa siya lalabas, mas appealing, ganyan. So, yun lang yung mga concept dito. And then, nagdagay tayo ng malaking mirror dito. Kasi nga, yun, ayoko siyang mukhang masikip. So, nakadagdag din to na, imagine mo, ilang step lang to. So, parang, ito yung space niya, oh. So, kung isang tao at kalahati, paano ko explain? So, yan lang yung space na meron dito sa walkway. Pero napagkasya natin na may 4-seater dining ka at hindi ka parang nagsasakal at nakuklostro, no? So, this idea is very, very good. Lalo na dito sa mga may residences, yun. Get this idea, okay to na. Yun, malaking tulong na, may malaki kang salamin dito. And to top with, nag-play din ako dito ng more mirror, no? Ito. Initially, ang design ko dito is, dapat ang design ko dito, may mirror ako dito sa dining, which is nag-redesign kami, no? Pero yun, so nag-end ako na
ilagay yung mirror na lang dito na hindi buo-buo. Kasi, ayoko naman ng masyadong puro mirror. Baka magmukha na tayong mirror maze dito at mahilo na lang din yung gumamit dito sa loob. So, yan. Kaya tayo nagkaroon tayo ng, anong tawag dito? Yung iba-ibang panel. So, yon. At the same time, yon, ano pa rin siya, katerno pa rin siya dun sa dining, na nandiyan pa rin yung element ng fluted panel. Para hindi ka parang naliligaw sa lugar mo. So, nandiyan pa rin siya. We're just playing with the materials para, ano pa rin siya, consistent pa din siya, no? Then yan, ito yung entertainment table natin na meron tayong rolling storage. Yan. If you can see, this is rolling storage. Actually, baliktad to dapat doon to dun sa 3D ko, dapat nandito siya. Pero, ewan ko nilagay nila dito. Anyway, so yun yung idea nito. Kaya floating siya, tapos yun, dapat nandito. Tapos pag ayaw niya na, or gusto niya kasi naglilinis sa ilalim, so nilagyan natin ng gulong yung itong kanyang rolling entertainment console. And then, dito is yung board natin. Siyempre, nilagyan natin gold, touch of gold para very elegant tignan. At yun nga, siyempre, babae din yung gagamit. So, kasundo kami na meron kami mga little gold element dito. And then, we have this storage overhead. Tapos, ito kung makikita nyo, yung aming ceiling fan, very, parang may mga gems siya. So, yan yung concept, which is very curly and elegant. And then, we have this scones or wall lamp. So, gusto ko siya ilagay dyan kasi nga may space pa naman, no? So, madalas nagma-maximize nga ako ng space. Pag meron naman pwedeng ilagay, dinadagdagan natin. So, yan. So, ideally, pag nighttime, yan yung magiging service light mo. Diba? So, yan yung concept dito sa wall na to. Imagine niyo wala kami halos tinira sa wall. Punong-puno yung wall natin ng wall accent at ng panels para maganda tignan yung iyong condo. Then, let's go to the bedroom. So, since ang bedroom ay, yun nga, i-decor ni owner, no? So, wala pa yung mga pang-cover. So, anyway, ito yung naging concept natin sa bedroom. So, meron tayong enough na cabinet lang dito. Wait, paano ba? Cabinet, not cabinet, okay? Yung follower ko kasi na isa shoutout sa'yo. So, cabinet, or sabihin na wardrobe na lang para maayos. So, ito yung wardrobe natin dito na meron tayong parang 2-door panel lang siya, no? Kasi nga, hindi siya, masikip talaga yung space, no? Pero try natin i-achieve yung side table dito. So, makita nyo, yun nga, kung hindi kayo magpapakosto, mahirapan kayo maghanap ng sukat na kakasya dito. So, ito yung mga reasons, or yun nga, pag may nag-i-inquire sa amin na kinukwento ko, if hindi nyo naman kailangan mag-custom, better buy it na lang. But this time, yun nga, syempre, si owner gusto niya, nagpo-phone, may papatungan. So, kailangan talaga namin ma-achieve tong side table niya. At the same time, nag-maximize na rin kami dun sa gilid na it is advised na yung space lang namin dun is enough for the curtain space. Pero sabi ko, yun nga, para lang din may patungan ka, just like yung sa bloom namin. Kaya gusto ko kasi nagagamit pa rin yung space, no? So, even magbablank siya, or what do you call this? Yung may ma-occupy na parang ganyan na curtains, gusto ko pa rin na parang sayang yung space, kailangan lagyan pa rin natin. So, those things, ina-advise ko kay client na ito yung mangyayari, ganyan. So, mamili ka, lalagyan ko ng table o walang tatama dun sa curtain. So, yun. So, mas pinili niya na magka-table kasi mas importante naman talaga yung storage. So, yun yung ginawa natin dito sa bedroom. At the same time pala, naglagay din tayo ng TV. Actually, ito pinakabit lang ni owner. So, nagdagdag na lang tayo ng niya dito. Power outlet. So, ito din yung nilagay natin na sa bedroom is yung ceiling fan, no? So, very cozy lang siya na meron tayong na wall light,
Yan, na may power outlet, then may switch na rin siya. So, yan, very, ano lang, pag sa gabi, nagna-night reading ka, very important, no? Simple lang siya, pero napaka-importante nung part na yon. Yes, last part, ito yung lagi ko nahuhuli eh. Sa bathroom naman tayo. So yun guys, ito yung bathroom natin. So storage, and yon yung ating medicine cabinet or mirror cabinet. And then nag-iwan tayo dito ng open shelves. Kasi nga, yon mahilig din sa decor yung si owner. Kaya, okay sa kanya na may lalagyan dito. Tapos, yan, diniretso na natin yung countertop. Kasi nga, hindi naman daw siya mag-washing machine. So, yan na yon. And then, pinalitan din natin ng sintered yung countertop. Si owner kasi gusto niya yung sintered na material. So, yaan yung nilagay natin. Tapos, etong vessel type natin, yung oblong. So, yaan yung ating countertop. And then, ito dinagdag din natin to, no? Siyempre, yon sa atin din galing to. Tapos, naglagay na tayo ng mga shelvings pang shower. Actually, meron ng given dito, pero dinagdagan na rin natin. Tapos, itong towel rack, which is yun nga, yung mga importanteng items na kailangan dito sa unit. So, yun guys, again, thank you so much for watching and following and supporting. Nakakatuwa. Sana nag-enjoy kayo dito sa ginawa natin sa S Residences. No, matagal ko na itong pinapakita. Pero, yan, ito na yung finished product. Nakakatuwa na natapos na natin, no? So, again, guys, thank you for watching. And also, syempre, thank you sa owner nito, kay ma'am, na pinagkatiwalaan kami again because ito ay siya rin ang may-ari dun sa ginawa namin sa Tagaytay. So, second project namin to with her. So, yun. Thank you so much. And to our team, syempre, na napakasipag and napakatyaga lahat nila na yung mga mabusisi na trabaho talagang finish nila itong ating mga woodworks dito. No? So without them, without the owners, without them, wala rin kami. Kaya maraming salamat sa inyo. We have more to come, guys. Remember, this is mga delayed telecast to. So this been shoot days and weeks prior ko i-upload to, no? So, yun. Maraming kasunod. Meron tayo sa Tagaytay, New Manila, basta 4-5, New Manila, Red Residences, tsaka Avida in Manila also. So, yun guys, abangan nyo lang. Follow, like, and subscribe lang kayo. Hindi coordinated yung pag-post namin basta mag-follow lang kayo. Kung gusto nyo YouTube, follow lang kayo, turn on those notification bell para pag-upload kayo unang makakapanood, no? Yung sa Instagram namin, yun, iba rin ang posting doon, and sa Facebook. So, maganda kung makita nyo lahat yon or naka-follow kayo lahat doon. So, any update, makikita nyo agad kami na yun, nag-update kami ng mga bagong design or who knows. So yun guys, again, thank you for watching. Don't forget to follow, like, and subscribe all our social media channel. It's on Facebook, YouTube, and Instagram. So it's all LBP Arts and Interiors. So you can also Google it. Makikita nyo naman yung aming mga pages and links kung nasaan kami. And also, nakapost naman dito yung email address namin and the contact number. Message lang kayo. If you want something like this or you need something like this, so message lang kayo. And yun guys, I'll see you in the next video. Marami pa tayong kasunod, no? So I'll see you. Bye-bye.